Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Dito po sa Canada, syempre kung ikaw ay isang temporary worker, tapos wala ka pang clear pathway to PR, isa sa mga pangunahing paraan para ikaw ay mapanatili dito sa Canada ay syempre ma-renew ng ma-renew ang iyong job offer at ibig sabihin niyan laging merong available na MIA ang employer mo para sa'yo. Now, it's not an easy situation to be in, ano. Meron ding mga struggles yung mga TFW na umaasa sa pag-e-extend ng mga LAMIA nila. Okay, yan ang ating pag-uusapan, yung kakwentuhan po natin. Baka familiar sa inyo, he is also a content creator like me. Nasa YouTube siya, nasa Facebook. At alam nyo, isa sa mga interesting kwentos niya recently, no, napauwi siya ng Pilipinas, okay. Dahil eto na nga 'no, nagkaroon ng problema yung isang, LAMIA niya nung siya ay nagre-renew. Mawawalan na siya ng status, parang 2 days before mag-expire yung permit niya, umuwi siya, bumalik siya ng Pilipinas. But he is back in Canada. After I think 2 months, nakabalik siya kasi naiwan din sa Canada yung kanyang pamilya 'no. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin sa kwento ni Mang Jose. Hello, Mang Jose. Hello po, ma'am. Salamat sa invitation. Thank you, thank you. Oo, ano, I'm so thankful 'no, na ishe-share mo yung journey mo. Because sabi ko nga sa'yo bago tayo mag-start mag-record, maraming struggles ang isang worker, basically dependent sa pagkakaroon ng LAMIA. Lalo na sa mga panahon ngayon, mahirap Sobra, nang makahanap ng sobra, LAMIA employer, 'di ba? sobra. Napakahigpit na nila ngayon sa LMIA. uh Selected na lang talaga yung mga nabibigyan ng LMIA dito sa area namin. Oo. O teka muna, papakita muna natin yung, ayan, social media pages ni Mang Jose. Ito po ang kanyang Facebook page, if you guys wanna give him a follow. This is on Facebook, the next one is on, ayan, YouTube naman, Mang Jose. Okay. Hold on, let me take this Thank you, thank out. you. Do'n niyo mafa-follow ang ano 'no, yung development pa ng storya ni Mang Jose after this, episode. Bago natin puntahan yung nangyari sa'yo na napauwi ka, napaalis ka basically sa Canada, pero you're back. What brought Mang Jose muna to Canada at, kasama ang iyong family, tsaka yeah, saan kayo una nag-land? Okay, simulan natin nung 2022, pandemic pa nun sa Macau. So, Hmm, nag-apply kami, aksidente lang kasi nakita lang ng asawa ko na may post na hiring ng baker sa Tim Hortons. So, wala namang mawawala, I tried. So, nag-PM ako or nag-comment ako dun sa post na yon hanggang sa may nag-reach out na sa akin, interested ka ba? So, dun na nag-start ngayon yung journey namin. okey. Inabot ako ng 1 year sa pag-a-apply ng LMIA at ng work permit mula sa Macau hanggang papunta rito sa Canada. And kasi nga pandemic nun, eh. So nagkaroon pa ako nun nagka-COVID pa ako nun kasi Naku, nagme-medical kami sa Hong Kong. naku, okey. Tapos, pero eventually sa awa ng langit, nakarating ako sa Canada ng, April 21, Okey. 2023. So ako lang Ay, muna yung okey, nakarating dito and 2023, after 6 months, yung employer ko sa Tim Hortons pinautang nila ako ng pang-show money para kunin ko yung family ko. So after naku, six okey. months, nag-DIY kami, kinuha ko ngayon yung family ko. Oo, ngayon hindi na yata baka hindi na po puwede gano'n ano, baka mahuli na ngayon yung mga show money na 'yan. Oo nga, eh. Oo, Buti na pero lang ang bait talaga ni nung time employer, na ah. yon, pinahiram ako ng employer ko ng $6,000 para lang ma-support na kaya kong kuhanin yung family ko. Within 20 days na-approve naman silang lahat. Nice, okey. So, Gano'n in kabilis short pa 'no, dati. oo, kayong mag-asawa is, under Lamia? Yes po, Okey. O nanggaling kayo una saan kayo nag-land na branch ng, Tims? sa Edmonton? may Edmonton, sa may 'Yan, Alberta. okey. O ano nangyari? Dahil ngayon po pala 'no, si Mang Jose at ang kanyang family ay nasa New Brunswick na. Yes po. Ano nangyari? Nung nasa Edmonton ako nun, malapit nang matapos yung, work permit ko ng March, April.
April. So, February sinabihan na ako ng company na wala na nga daw LMIA na available sa Tim Hortons. So, buti na lang isang post ko na nag-viral ng 2.5 views. So, isang follower ang nagsabi na, "Mang Jose, try mo mag-submit ng resume dito." On that day, lumipad ako sa New Brunswick ng January 28, na-hired ako ng February 1. So Ang that bilis sa day, mga pangyayari. oo, sobrang sobrang ano lahat, sobrang talagang akala mo yung puro pasabit na lang kasi April matatapos na yung work permit ko, pati yung family ko, yung mga anak ko. So February 1 na-hired ako. March, dun na nila in-apply yung work permit namin. I see. Teka, what year was this? Yung Jan, Feb na binabanggit mo ngayon, ano ba siya? 2025. 2025. Ang hirap Yes ano, po. siyempre nung una Sobra, kang dumating nung una kang dumating sa Edmonton, you weren't thinking na, oh my ang nasa isip mo ba rather, talagang gano'n lang kaikli ang kontrata mo or were you hoping na tatagal ka dun o mare-renew ka? actually marami kasing nagtanong sa akin kung hindi daw ba ako nag-apply ng PR. Nung time na yun kasi may isang documents na lang kami na employer's recommendation, yun yung hindi namin nakuha. Kaya Ah, dapat makakapag-submit kami ng PR hanggang sa inabutan na kami ng pagsara ng lahat ng mga pathway. So, oo. doon kami nalungkot. Talagang sobrang na-stress kami. Doon ako nag-countdown sa YouTube ko ng from 7 months to 2 months to 1 month hanggang sa nakalipat na lang kami ng New Brunswick. Oo. Pero ano yung, reason na ano ba nagbabawas talaga ng empleyado yung branch mo kaya hindi kayo ni-renew, anong nangyari? Actually, wala na po talaga silang nakuhang LMIA nung time na yun. Kaya Oh, kahit na nag-a-advertise daw yung employer namin, pero wala na silang makuhang LMIA sa mhm. Edmonton. Oo, ang hirap ano. Ano ang pakiramdam, Sobra. Mang Jose? Ikaw talaga kina-countdown mo pa, parang pinagdidiinan mo sa Ano mundo at sa kasi, sarili mo na opo, yung time na yun ma'am, sobrang nag-uusap na kami ng asawa ko eh. So, balik ka ng Thailand. So, balik ako ng Macau. Or magkakahiwalay na naman ulit tayo. Yung mga kids sa Philippines, tapos ikaw Thailand, ako Macau. Ang hirap. Kaya sabi ko na lang sa asawa ko, minsan yung dasal parang against yan sa will ni Lord eh. Dapat hindi na tayo hihingi na sana ma-extend eh. Ang dapat na lang natin gawin 'pag nagdasal tayo kung ano na lang yung kalooban mo. So yun yung time na natanggap namin sa sarili namin na kung ano lang yung kalooban niya, yun na lang yung iga-grab namin. oo. And mukhang parang yung mga opportunities na dumarating na nagiging paraan mo ninyo para maka-stay, parang last minute lagi 'no, nangyayari? Sobrang laging pabitin katulad nga nung sinabi ko ma'am, January 23, ika-90 days ko ng restoration or ng status ko dito. January 21 umuwi ako ng Philippines. Nung umuwi ako ma'am, hindi ko na inisip na makakabalik pa ako, eh. Kasi, Mhm, mhm. from March 2025 hanggang October, hinintay ko yung time na yun, eh, na ang result is refuse. Kaya sabi ko, talagang mahigpit na yung Canada, baka hindi na ako Oo, para sa Canada. oo. So nung time na umuwi po ako, so dun ko na-realize na may buhay pa rin sa Pilipinas. Ibig sabihin na 'pag umuwi ka, it's still not a failure. May mga choices Oo, pa rin, may pag-asa pa rin. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi ko alam kung ano yung purpose pa ni Lord kasi hindi ko talaga hiniling sa kanya na, "Lord, sana makabalik ako." Hindi ko oo, na binulong sa langit na, "Sana pabalikin mo ako." Hindi na. o Kasi ang ginawa ko nung umuwi ako, ini-ready ko na yung bahay namin kung ano yung puwedeng maging business namin. Kasi binigyan na kami ng sample ng Canada, eh, na oo. baka hindi kami para sa Canada. Oo. Teka Pero muna, nag-jump ka 'no? Kasi itong issue mo na napauwi ka happened when you were already with your employer sa New Brunswick, tama ba? yes po, yes po, Oo. So kuwento mo muna, so nakalipat ka ng New Brunswick, 'di ba? yes po. How long were you yung initial contract mo, 1 year din ba? 9 months lang po, 9 months. Naku, seasonal, yes po, okey 9 kinuha months mo lang. din ano. Yes O po, wala. oo. O tapos, si family, paano napunta rin ng New Brunswick, anong nangyari?
Dapat ako lang po yung i-hire ng company, eh, since family nga po kami, ang ginawa nung employer is hinire yung asawa ko. So Oo. yung permit ko tsaka permit ng asawa ko, yun po yung sinubmit sa IRCC para naman sa study permit ng mga bata. Yun, okey, okey. Ta's Yes ang po. nangyari, 9 months later, so ire-renew ka na dapat. O yan, Yes ikuwento mo po. paano nangyari, ano yung sinabi dun sa refusal? So yung misis ko, nakuha nila yung work permit nila tsaka study permit ng bata, yung sa akin ang na-refuse. Mm. Tapos hanggang sa sinabihan na ako ng employer na worst come to worst, kailangan mong mag-exit ng Canada. So marami kaming ginawang mag-asawa, nag-tourist ako, nag-apply ako ng tourist, pumunta ako ng St. John which is 3 hours mula dito sa place ko, naghahanap talaga ako ng LMIA pero yun nga po hindi hindi talaga ako nakahanap hanggang sa kinonfront ko na yung coordinator namin. Ang sabi niya, "Ganito na lang magagawa ko, bigyan na kita ng verified contract, mag-ETA ka na, and then ire-resubmit na lang natin ulit yung application mo." Oo, yung coordinator po na binabanggit ni, Mang Jose, ayun yung parang sa HR nung kumpanya niya, Yes po, parang gano'n. Kasi nga yes. ang naging dahilan dun sa refusal ay, Do um not possess, LMIA. oo, kumbaga parang expired o walang ano Yes ba yun, po. was it a technical glitch? Ano ba nangyari? Um, Ano paliwanag? ang alam po, eh, kasi expired na yun kasi seasonal lang po, eh, 6 months lang po ang alam ko yung Expired kasi. LMIA. Opo, Alright. So, kaya buti na lang your employer was still, more than willing to apply for sobra. another Lamia. Sobra po, Oh, sobrang willing sila kasi nung na-refuse yung isang, 6 po kaya 'to or 5 yung company na yun, 5 yung branches ng company. So nung na-refuse yung isang, LMIA ko, ni-reapply nila ako dun sa isang, branch na same yeah. company. Kaya maraming naging option. Ang naging permit ko po ngayon is dalawang branch ng company. I see, okey. Yes So, ang po. naging problema mo lang nun, eh, yung, processing time nung Yes po, bago naubusan ako ng time. mauubusan ka ng oras. Yes, Okey. Why ma'am. didn't you consider ano, kasi yung marami ang gagawin, "O mag-visitor record muna ako habang naghihintay." Ba't hindi mo ginawa yun? Ma'am, I did. I did. Oh, you did. Yes Oh, po. Pero hindi ko po sinabi sa kanila na nag-submit ako. okay. But I But, did. why didn't you just, stay and, wait for it na Ah, ma-issue? nanimbang po kasi kami, ma'am, eh. 'Pag Okay. nag-tourist ako, maraming consequences, hindi ako makapagtrabaho kasi nga tourist po, eh. So, bawal. Kung nandito naman ako, magiging pabigat ako sa family ko kasi wala akong income. So, Okay. hanggang sa, sige ganito na lang, i-withdraw natin yung tourist visa ko. So, come what may, kung ano yung maging result ng hinihintay natin, then let's open our hand, tanggapin natin. Kasi Oo. parang bilang isang temporary foreign worker, marami kasing hindi nakaka-relate ng sitwasyon namin sa mga nakaranas ng ganito na naging PR na. Ngayon kasi, ma'am, sobrang higpit. Oo, Sobrang oo. sobrang alam niyo yung hindi na kasi parang hindi na skill yung pinaglalaban ngayon, parang status na lang, eh. Oo, Opo. oo. Kasi Okey. nung mga lately, ma'am, parang give up na kaming mag-asawa, eh. Kaya lang Mhm. yung future ng kids nandito. Oo. Ano yung mga pinag-uusapan na ninyo nung mag-asawa na mo nun? Nabanggit mo kanina 'no, parang Oo, pinaplano niyo na na maghihiwalay-hiwalay na naman kayo. Ang hirap opo. naman nun. Pati So yung mga bata hiwalay-hiwalay kayo 'no? yes, ma'am, kasi ang sitwasyon namin sa Pinas dati, yung dalaga ko, yung anak kong babae nasa Bulacan. Yung lalaki nasa Antipolo, yung asawa ko teacher sa Thailand. Ako naman, pastry chef sa Macau. So sabi ko, Grabe. kung magkataon, ayoko ng magkahiwa-hiwalay sana tayo. Oo, So ako na lang ang mahihiwalay, then samahan mo yung mga bata. oo. Is that the Mhm. reason, I mean, I'm assuming yan pala yung isa sa mga dahilan kung bakit niyo gusto sa Canada kasi dito may paraan para Yes po. magsama-sama kayo?
Yes po. Oo. Kasi kahit pinanganak yung mga anak namin sa Dubai, hindi sila na permanente. Oo. Naka-depend pa rin sila sa visa namin. Kaya nung natapos yung contract ko sa Dubai, nag-Macau, then nag-try kami dito. Oo. O share mo naman sa'kin yung nangyari sa'yo nung, 2 buwan 'no, ka nasa Pilipinas. Ah, Siyempre at that time I'm sure hindi mo pa naman iniisip na sure maa-approve yung kasi nagpa-reconsider sila 'no, basically yes nung po, kanyang employer yes para po. dun sa kanilang application. Anong mga iniisip mo dun? Anong ginawa mo? Oo. Ma'am, nakita ko pa rin yung ano, pagkakaiba ng saya sa Pilipinas. Oo Kasi naman, kahit oo. kahit papaano sabihin na nating mainit, mahal bilihin, pero ma'am, 'pag nasa Pilipinas ka kasi mararamdaman mo pa rin na nandun yung value ng buhay mo, eh. May Mhm. time ka pa ring makipagtsismisan sa kamag-anak mo after Nandun mong na naman sila 'no, yes siyempre ma'am. Nag-part-time kasi ako ma'am sa isang resort. Dahil okey. nakita nila na medyo malaki yung mga follower ko, every video na ginagawa ko sa resort binibigyan nila ako ng ₱1,000. Oh, Pagkat wow! yes po. Okey. Tapos nun, medyo may posisyon po kasi yung mother ko dun sa resort. So lahat ng beautification ng resort, ako yung kinukuha nila para magpintura, gumawa ng gazebo, mag-DJ sa lahat ng event. So hindi medyo ma'am hindi po naging mahirap yung pasok ng pera sa Ah, Pilipinas. And then may 1.4 hectares na palayan yung amo niya. So ginagawa, since, nandun ako ma'am, ako yung nagbabantay ng mga obrero nila. Sa isang araw binibigyan nila akong ₱2,000, 2 kabang bigas. And oo, at the same time, ang kagandahan dun ma'am, may sarili na po kasi kaming bahay at saka lupa. So hindi kami okey. nangungupahan. Kaya Oo. nung umalis ako ng Pilipinas ma'am, ginawan ko ng slab yung tapat ng bahay namin at saka ginawa kong bendo car wash. Oh, nice. But Para it's good po oo, para po if ever na mauwi yung family ko, hindi na po kami masyadong mahihirapan. oo. Buti nung nandun ka o nung nandun ka ba iniisip mo, "Okey naman, eh, mukhang makaka-survive kami, umuwi na lang kayo dito kaya," sabi mo sa misis Yes ma'am, kaya yung huling video na pinost ko, sinabi ko dun sa anak kong babae kung maririnig nila ang mga nanood, "I came here para sunduin kayo." oo, oo. Ang sabi Yes nila ma'am. nun? Ready na yung mga bata. Kaso Okey, ang pinag-usapan naman po naming mag-asawa, as long as na may reason to stay, mag-stay. Pero kung oo. yung Canada na yung gagawa ng way para umuwi tayo, hindi tayo failure, uuwi Oo. So, tayo. hanggang kailan niyo yung reason to stay? In your case, hanggang ano, hanggang May Lamia, naghihintay kayo ng Yes po. pathway, ano ba? Oo. May chance pa po siguro ngayon kung makakapasok sa TR to PR kahit papaano nakumpleto ko na yung documents ko and hanggang ano pa naman po ang permit ko, December. December. Yes Naku, ito po. na naman tayo. Magka-countdown ka na naman. Ang kagandahan po ngayon kasi ma'am, January may LMIA na ang company. Ay, very Yes good. po. Okay. So So, at least oo. para po dun sa mga katulad namin na naka-seasonal, itong, permit namin sobrang lagi kaming kinakabahan kasi nga every end of the season, sobrang hirap. Oo. Teka muna, ano pala yung ginagawa mo ba diyan sa New Brunswick? Okey ka ba sabihin? Alam mo naman marami tayong Ah, mga kababayang naghahanap ng Lamia employer. sa mga nanonood marami na po akong nai-recommend, nasa 29 na po sila Oh, and 'di alam po nila 'yan sa mga nakakakilala sa'kin. Hindi ko na babanggitin yung company pero alright. nasa seafoods po ako, seafoods plant po ako, Okey, lobster oo. and crabs. Alright. By the way, ano Mang Jose, we are recording this episode just a few hours ago. Meron ng update dun sa TR to PR na inaabangan mo. Nice, opo. Balikan mo. Hindi ko alam kung magiging good news dahil medyo disappointing siya, ha. But I will not discuss it. Episode ko yan in a while. Oh. Okey po, As of recording, i-upload ko in about an hour. But okey po. anyway, okay. O, 'di ba guys, yan talaga 'no, yung mga Mm, realities of being kumbaga at the mercy of Alamea. Ang hirap din ano, napaka-uncertain. Ah, sobra. oo, hindi ko pala mapapalagpas 'to 'no, kailangan kong tanungin baka may mag-abang.
Alam ko, kilala mo rin yung isa nating kaibigang si paring Ferds natin, si Ferds TV. Hi, Ferds! I know a while back, before ka nag-decide umalis, he was offering you help na baka mai-refer Yes, ka yata sa kanyang employer. Ano nangyari yes. dun? Why didn't that work out? Briefly lang, sige. Briefly lang po, ano kasi, yung mga ka-work po yata niya medyo mahirap po pakibagayan. I'm not sure, pero yun po kasi nababasa ko sa mga comment, eh. And Oh, first na reason ko po is malayo ako sa family ko, kaya I hindi see. ko pa Oh, rin po siya tinanggap. okay. Tapos, Hmm, so at least kung umuwi ka pero, ng Pilipinas kasi andun ka sa yes family po, mo din dun, no? yes po. No? So, thanks ulit Sir Ferds. Oo. Okay. Oh, that is it ano, meron pa ba? Meron pa yata akong gusto itanong, nakalimutan ko na. But thanks so much Mang Jose, Isang for, karangalan po, isang sharing your karangalan sa'kin. story. Salamat po sa inyo, ma'am. Oo, good luck Oo. sa'yo at naway ma-extend kayo ng ma-extend hanggang magkaroon ng pathway. Sana nga po. Advice ko lang dun sa mga Oh, kapwa ko temporary foreign worker, ma'am, sorry, go, go. Um, 'Wag niyo nang ipilit kung talagang hindi na kalooban ng langit kasi mas maganda yung plano ni Lord sa inyo. Oo, correct, correct. Kapagka kapagka nahihirapan kayo na ilaban pa, hingin niyo kung ano na lang yung kalooban niya. Yan, oo. And be Yes, thankful, grateful everyday na lang. 'Di ba kung always. meron? Tama, totoo po yun. Oo. Okay, Yes po. that is it for this Thank you episode. ulit, ma'am. Maraming salamat sa'yo, Mang Jose. Salamat din Again, po. pakita ulit natin yung ano, ay, natanggal ko na. Ay, no, no, it's here. Okay, sundan niyo po siya sa kanyang YouTube and Facebook. Facebook page. Okay, kung meron kayong gustong itanong, ayun, dumiretso na lang kayo sa kanya, guys. Okay, but if you have your own stories to share bilang temporary foreign worker at the mercy of Lamia, hindi kayo makanahanap ng Lamia, kung ano-ano man related dyan, put them down there in the comment section. Maybe I can compile an episode if I get enough stories from you guys. Tama. Wala na Okey. ako. Thank you so much, Mang Ma'am Ina, Jose. salamat po ulit sa paanyaya. Maraming Thank salamat you. po. Thank Bye, you. everybody.